Sawaditon, ciao! Ako'y lalabas, nakapantulog pa ako guys. Ako'y lalabas, papunta na, kasama ko si Boss Jean. Bibili kami ng makakain namin, time check alas 9. So sinadya naming matulog, mag-oversleep ngayon kasi pagod na pagod ang lahat. Dahil nga gabi na bumabalik, minsan umaga na. So hanap lang tayo ng breakfast. Bukas ulit ang shopping market. Kaya magandang business yung boutique kasi araw-araw may nagsha-shopping. Pero dapat magaling ka sa iyong magaling ka sa iyong stocks. So yung mali ko sa stocks ko is dinamihan ko yung isang design. Diyan ako nagkamali. So mas maganda konting design lang and then maramihan different style. So bili lang tayo dito. Ayan. Yan na guys, marami ng tao ngayon. Bumibili ng breakfast. Yung iba sarado sila ng Sunday. Puntahan namin pag breakfast is si Nanay pa din na may itlog. Dito ulit kami guys bibili. Alam ko na to. Alam mo na yan, expert na siya. Expert na yung kapatid ko, oh. Yan. Eto, gusto ko to. Ngayon, meron silang mushroom. Gusto ko yung mushroom. Tsaka etong holy basil. Ayan. Then, eto, masarap to. Yung kanilang dahon, mga dahon masarap. Konting sili. Dagdagan natin yung mushroom. Unlimited kasi to eh. Lagyan natin ng, ayoko ng carrots. Ayan. Ilang pares daw? 4? 6. 6? Okay. Tsaka magdala tayo ng bagoong. Ayan guys, pwedeng i-take out yung bagoong katulad ng ginagawa ni ate. Ay, sibuyas pala. Masarap yan pag may sibuyas. Ayan. Kulang pag walang sibuyas. Ayun. Fried rice din. Oh, dai, kaupat. Gusto mo i-fried rice? Ikaupat na lang natin. Na may gulay. Ani, kaupat? Kaupat. 3 ka kaupat na lang, tapos 3 kayong anak. Kaupat, sam. Te, tamada, sam, ha. Lago ka ba, nanina ka? Ano? Alam na ng kapatid ko guys, anong gagawin niya. Taga Thailand na ba yan? So ganitong oras, alas 9, ganyan karami yung tao dito sa Bangkok. Ang iba nagsisimula na silang mag-shopping. Pero ang bukasan talaga, kung gusto mo na lahat sila bukas na, alas 10 ng umaga. Ayan. So ano yung mga do's and don'ts dito sa Thailand at least? Ayan, sabihin natin yung mga do's and don'ts. Sa do, based sa experience ko experience namin ng mga kapatid ko, na talagang sa 10 years ko dito sa Thailand, nakita ko talaga. So, number 1, sa do's natin is, do try to speak the local language. Yun yung number 1. Kasi kahit sa greetings lang, or kahit sa mga konting transport na Thai language lang, magagamit mo talaga. Sa greetings, napaka-importante sa kanila dito yung respect. So, dapat marunong ka at least magsabi ng mga basic conversation statements nila, like good morning, good afternoon, how are you, I'm sorry, thank you, excuse me. Dapat marunong kang magsabi nun. For example, sa thank you, it is kapkun or kapkun ka pag babae, and then kapkun kap pag lalaki. Pag excuse me naman, or magsasabi ka ng paumanhin po, hot, para kapag may nabangga ka or kailangan mong dumaan sa harap ng tao, kailangan mong magsabi ng excuse me. And then, kapag pagsakay mo naman ng mga transportation nila, katulad ng tuk-tuk, yung tuk-tuk nila, ayan, mga tuk-tuk dyan na nag-aantay ng pasahero, at least marunong kang magsabi ng how much or
Tao Lai Ka. Tao Lai Ka. Pag lalaki naman, Tao Lai Kap. Ganon. Or, turn left or turn right, which is Liao Sai, turn left, or Liao Kwa, turn right. Ayun. Ano pa ba? Good morning, Sawadi, Ton Chao. Ayun. So, ang ganda ng language nila, guys. I really appreciated how they speak here and I enjoyed a lot learning them sa mga estudyante ko before. Paano ako natuto? Hindi po ako nag-aral. Hindi rin ako bumili ng libro. But I learned from my students. So, kapag nagsasalita sila, tinatanong ko anong ibig sabihin and then pinapractice ko siya agad. Kasi talagang gamit na gamit siya dito. So, that's number 1 sa do. Number 2, do respect all their temples or yung kanilang prayer places. So, ang kanilang religion dito ay Buddhism. They do believe in Buddha. They do believe in idols. They do believe in reincarnation. So, kapag pumunta kayo ng temple, make sure that you are wearing the right clothes. It should be mahaba. You cannot do TikTok and be noisy, guys. Ayan, sa kanilang mga temple. Dapat hindi kayo nagsasayaw-sayaw, nag-iingay, nagsisigawan, nagtatawanan. Be very respectful sa kanilang mga temple. Number 3, speak gently and softly or quietly kapag nasa public transport. So, kunyari sumakay kayo ng train, it is already a practice na sa kanila dito na sobrang tahimik nila or pag nagsasalita sila, hindi yung agaw atensyon. Hindi katulad minsan sa ating mga Pilipino, I mean, let's not deny that we are quite loud. Okay? Talagang parang feeling natin atin na yung mundo, hindi yung train, yung mundo talaga. So, be very sensitive sa mga behavior nila in public. Number 3 yan. Number 4, do try their food. Give it a try, give it a chance. Kasi promise ko sa inyo kung ano yung unang reaksyon ninyo, ganyan din yung reaksyon ko at namin na mga bago dito sa Thailand. Pero look at us right now. Kapag umuwi kami ng Pilipinas, hinahanap-hanap namin yung Thai food talaga. Give it a chance. Kung alam mo sa feeling mo na you love having new experiences sa pagkain at gusto mo mag-adventure sa pagkain, give it a try. Just get a little bit of spoon ng pagkain nila na ayaw mo and then try to really enjoy it and internalize the taste. Malalaman mo, guys, talagang masarap yan sila. Matapang lang yung amoy pero masarap. Si Boss Jean na lang magdala ng iba, dalawa lang muna kasi dadalhin ko dahil mainit pa siya. So dito, meron ako madadaanan na maliit na hindi pala temple. Nakalimutan ko anong tawag. Yung ano nila, worship area. Hala, ito yung hinahanap ko. Ay, hindi. Malaki pala siya. Paano ko kaya ito dadalhin pa uwi? Gusto ko kasing bumili nito, yung parang pang-steam. Pang-steam ng kanin na malagkit. Ay, don't! Yung mga behavior na hindi mo pwedeng gawin dito. Number 1, pumulot or magturo ng kahit na gamit yung paa mo. So sa atin sa Pilipinas, normally pag may nahulog, pwede nating pulutin gamit yung paa. Dito, wag na wag mo yung gagawin. Huwag kang magtuturo ng tao or kahit kanino na gamit yung paa mo. Kasi for them, feet is the dirtiest part of the body. Next natin is, wag na wag kang humawak sa ulo nila. Kasi for them, head is the most important part of the body. And, wait lang, buksan ko muna. Ayan. Head is the holiest and the cleanest part ng katawan. Madilim dito ngayon. Ayan. Then, wag na wag kang sumigaw sa kausap mo. Kasi para sa kanila, bastos at disrespectful yan. As much as possible, maintain your cool at kalmado. Ayan. Ayan, guys. Tulungan ako ni Kahil magbenta.
Alam na alam ng anak ko eh. Wait lang, wait lang. Wait lang kasi mabigat. Yeah. Let's go. Alam na alam ng anak ko guys, ang buhay ko talaga as tindera. Tsaka yung mga anak ko, ini-expose ko sila sa buhay ko na ganito kasi para alam nila kung paano ko kinukuha yung panggastos namin. Iba pa din pag alam ng anak mo kung ano yung ginagawa nyo. Alam na alam niyang trabaho ng tatay niya kasi sinasama din siya. Teacher yung tatay niya at nagko-coach ng soccer. Ako naman pagbebenta yung ginagawa ko. And also, minsan nababagot talaga yung bata pero ngayon pa lang i-expose na natin sila. Ganito talaga yung buhay. Ayan guys. Basta kahit anong busy mo, siguraduhin mo lang na naka-sunblock. Kasi tutok yung araw, mainit, wala kang protection sa mukha. Pero lahat to talaga, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin guys. Okay. Buksan daw ni Kuya Kahil para sa akin na yan. Bigat. I thought you have the key. Thank you, Kuya. Salamat. Okay, ayun na. Then, i-remind mo ako magbili ng box, ha? Open upstairs. Can I use this box? Box number 1. Tahil, I can use this box. They are throwing, anak. Can you get? Tinapon nila yung box. Pwede ko pa ito magamit. Maliit yata itong isa. Pareho lang naman sila ng size. Okay. Pareho lang. Baka magamit ko pa ito. Sayang. Anak, Okay. Okay. You can sit down first. Close the door. Okay, may gawin muna si Mama. Ito parang mga 3 kilo. Ito naman mga last night in Thailand. At what's the best way to celebrate the last night is to come to another Mukata. And as you can see, ang dami-daming tao. At ito ay talagang dinadayo. Dahil, bakit sila dinadayo? Dahil dito. Ayan guys, dahil dyan, kukuha ka ng preskong mga, ayan, buhay pa. Buhay pa yan. Kailangan mo munang ilagay sa ice. Yan. Para mag-stop yan. Naku, nagharakiri na yan guys. So, meron nagsabi guys, nag-comment siya, sabi niya, mukhang patay gutom daw ako guys, sabi niya, pag kumain. Ba't ka pa nagsabi ng mukhang patay gutom? Patay gutom talaga para mas masaya ka. Pakita ko sa'yo paano kumain ng patay gutom. Huwag kang mag-alala. Kasi sa buhay na to, ang importante, nakakakain ka, ang importante, hindi mo ninanakaw yung pangkain mo. So, kahit napatay gutom ako at kahit gaanong way, kahit mag-split pa ako habang kumakain, wala ka pong pakialam. Okay? So, wag ka masyadong bitter dyan at ikain natin yan. Halika, samahan mo ko dito sa kanilang napakagandang, unlimited na Mukata. Wait. Pakita natin sa'yo. Anong sabi ni Madam Ten Gives? Patay gutom daw tayo kumain. Dinamay ko si Madam ko. Totoo. Correct. Look. So, sabihan nyo man kami ng patay gutom left and right. Wala dapat kaming ikahiyan yan. Alam mo kung bakit? Bago namatay yung tatay ko, sabi ng tatay ko, huwag kang mahiya kahit na humihingi ka ng pagkain. Kahit na mag-take out ka ng pagkain kapag tapos na yung party. Mahiya kapag nagnakaw ka. So, patay gutom na kung patay gutom. Ang importante, hindi ko kinukuha yung pera sa'yo. Okay? So, ngayon kakain tayo. Ayan, unlimited prutas. Kukuha tayo ng unlimited prutas. Itong kukunin natin yung nasa sanga pa. Ayan, nasa sanga pa siya, guys.
Actually, this is 30 minutes later. So, nakita nyo na grabe na yung kain ko. How much more kanina, nakakaluto pa lang namin ng ibang mga seafood. So, dito, unlimited kahit sa pinakamahal na seafood. Simula sa crab hanggang sa squid, hanggang sa sibas. So, yung sibas na isda dito sa Thailand, tag 500 pesos ang isang serve. Pero dito, unlimited. Pwede kang magsugba, magprito, magsabaw, whatever. Pero ngayon, eto nakita ko sa kapatid ko. Hindi naman talaga ako masyadong palakay ng seafood, guys. Pero kumakain ako, lalong-lalo na pag nandyan yung mga kapatid ko. So, ganyan na. Tingnan nyo, ha. Kasi may, yung nagsabi sa akin na patay gutom ako. Hindi pa. Wala pa yan. Wala pa yan. Konti pa lang yung nakita mo. Hindi mo ba ako nakita talaga na nalipasan ng gutom? So, kalmahan mo lang, girl. Or kuya. Tingnan nyo, guys, kung gaano kasarap. Okay guys, wala na naman akong boses kasi back to back yung pagbebenta ko online, so hindi ko alam, paubos na yung boses ko. Pero anyway, I was editing this video, then naalala ko na naman, hindi ako masyadong nakapag-vlog doon sa part na pinuntahan namin ng Mukata kasi ang lakas talaga ng music nila. Pero it was an amazing moment, an amazing time. So, pag sinabi nga palang Mukata, guys, malaki siya na place. And it is, the idea of Mukata is barbecue. So, magsusugba-sugbahan kayo ng kahit na ano. It can be meat, it can be fish, it can be any type of seafood, it can be sugbang gulay. In short, unlimited siya na kainan. And the price range for Mukata is from 200 baht or 400 pesos hanggang around 800 baht or 1,600 pesos. Depende yan sa kung anong hinahanda nila. So, itong pinuntahan namin, it's only 500 baht per person or nasa 900 to 1,000 pesos. Sobrang na-shock ako. Kasi sa lahat ng Mukata na na-experience ko, ito yung Mukata na sosyalan lahat ng mga hinanda nilang unlimited. Simula sa carbo nila, sa carbs, hanggang sa protein, yung mga fish, mga meat, simula sa gulay, sa prutas, sa inumin hanggang sa dessert. So, sobrang tuwang-tuwa ako dun, guys. At busog na busog kami. So, kung tatanungin nyo ko kung i-recommend ko ba yung Mukata experience, yes, i-recommend ko siya. At hanapin nyo yung sa GPS, eto na place. Ayan, yung place na yan. Ang pagbasa niya is Mangkon Seafood Restaurant sa Bangkok. Around, siguro pag nasa Central Bangkok ka, nasa around 20 minutes outside ng city center or 20 to 30 minutes. Pero ang gandang lugar, ang sarap ng pagkain, ang saya na place, sa perfect place na kailangan yung ma-experience kapag nasa Bangkok kayo. And yeah, doon mo talaga masasabi na mamamatay ka pag hindi ka kumain kasi magugutuman ka sa dami ng hinahanda nila at sa sarap ng pagkain ng mga katabihan mo na lamesa. Sobra talagang literal na patay gutom, guys. Pero good vibes naman na patay gutom. Ayun. And speaking of patay gutom na word, ini-imagine ko lang sa sarili ko kung kaya ko bang magsabi ng ganyang klaseng word sa ibang tao. Kasi normally, pag may nakikita akong kumakain, tas ganang-gana silang kumain,
it's either gutom sila or first time nila makakain ng ganyang klaseng pagkain. So, pagkain is pagkain talaga eh. Anyway, kainin mo man yan. As long as hindi mo siya sinasayang, there's no bad thing about it. Ang masama dyan is kapag sinasayang mo yung pagkain, or ang masama dyan is if, tawag nito, you are taking advantage dun sa mga nagbibigay sa'yo ng pagkain. Pero kung pagkain na yun na-afford mo naman, pinagtrabahuan mo, at in-enjoy mong kainin, wala namang masama kung however na gusto mo siyang kainin. So sa mga tao na galit sa the way sa pagkain namin at ng mga kasamahan ko or sa akin specifically, good luck sa'yo kasi baka mamaya atakihin ka sa puso. Sa grabe ng bunganga mo at ng the way ka mag-judge ng ibang tao. Hindi ko alam kung anong klaseng social yung pagkain mo or baka prinsesa ka or baka milyonarya ka. Wala akong pakialam kung anong way yung pagkain mo. Ang importante, masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo. Ayun. Ano pa ba? Masaya yung mukata, guys. I love mukata. And mukata has been there since like forever. It's one of the food culture ng mga Thai. And, yeah, experience nyo siya talaga pag pumunta kayo ng Thailand. Just watching the video again and editing the videos and talking about it, nagugutom talaga ako ng bongga. Sa atin kasi dito, hindi mo kata yung tawag eh. Unlimited eating or unli rice. Sa Thailand naman, wala silang unli rice. Sa Pilipinas lang yan. And madami silang mga unli food na mga restaurant. Isa yan talaga sa mga sikat na places doon at patok na negosyo ng mga katutubong Thai. Pero, like I said, maraming mga affordable prices. Hindi naman kailangan talaga na mahal. Ayun. Okay. Aray. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 200 lang gabi. Apat. 5. 6. 200. 7. Ani, kakap ko na ka. Pwede ka. Survive. Walang naiwan. Mga giti nyo. So, andito na tayo sa pinakamalaking mall. Ay, hindi. Ano tawag? Grocery store. Big Six! Dito lahat yung mga mura-murang pasalubong. Okay, pagkain ang target mo ngayon. Yes, mga pagkain naman tayo guys. Okay, let's go. Pasabay pagkain kami ngayon. Let's go.